Bagong lahat, tayo muna manalangin. Panginoon, tunay na wala po kaming ibang hinahangad, kundi kayo po ay aming luwalatiin sa iyong kaluwalatian. Sapagat kayo'y soberanong Diyos, kayo ang may akda ng lahat ng probidensya na maaari naming kaharapin, mabibigat na probidensya. Ngunit kayo rin po ang Diyos ng kaaliwan. Kaya naman kami lumalapit sa inyo na nawa, aliwin niyo kami sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na kanya pong gamitin ang mga salita ninyo na siyang mag-aliw ng aming pong mga puso. May kanya-kanya kaming bigat, may kanya-kanya kaming hinaharap, ngunit iisa lang ang bukal ng comfort namin, walang iba kundi ang salita ninyo. Nawa matagpuan, Sister Alice, ang kaaliwang ito na nagmumula sa inyo, mula sa inyo pong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam natin ang sili ay maanghang pero sinusubukan pa rin natin. Alam nating bawal ang isang bagay, ngunit sinusuway pa rin natin. Alam nating dumian, pero inaamoy pa rin natin. Alam nating makasanlibutan yan, ngunit iniibig natin. Nakaraan po ating tinalakay ang tungkol po sa sanlibutan. Ito po ang matinding kaaway natin. Subalit, mawala man ang sanlibutan, mawala man ang dyablo, hindi pa rin tayo ligtas gumawa ng kasalanan dahil mayroon pa tayong sarili. At ito ay kailangan pa rin nating pagtagumpayan. Subalit ngayon, tignan natin ang pinakamabigat nating kaaway, ang sanlibutan. The lust of the world. Nakaraan ating tinalakay ang pananagumpay sa sanlibutan. Ang katotohanan na tayo po ay tagumpay sa sanlibutan sapagkat tayo hindi na alipin ng sanlibutan. Ikalawa, hindi na tayo maaring maakit ng sanlibutan sapagkat tayo po ay hiwalay na sa sanlibutan. Ngunit, nananatili pa rin ang panganib sa sanlibutan. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Buksan natin ang ating pong mga banal na kasulatan, 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Ito rin yung text nakaraan. Ang pananagumpay sa sanlibutan, ngayon naman ay ang panganib ng sanlibutan. So ito yung panganib, umibig sa sanlibutan. Yan pong ating paksa. Panganib na umibig sa sanlibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Dito po sa mga talatang ito, ipinapakita sa atin ang panganib na umibig sa sanlibutan. At tinalakay dito sa aklat po ng 1 John na ang pinakasusi po o pinakapatunay sa isang Kristiyano na siya'y Kristiyanong totoo ay ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay umiibig sa Diyos una sa lahat. At ang pag-ibig na ito ay ikalawa, umiibig sa kapwa, kapatid. At ikalawa, ang pag-ibig na ito ay umiibig umamin ng kasalanan. At ang pag-ibig na ito ay sumusunod sa ating Panginoon. At ang pag-ibig na ito ay umiibig
sa hindi dapat, o hindi umiibig sa hindi dapat ibigin. Yan po ang pag-ibig. At ang sanlibutan tinutukoy dito, mga kapatid, na dapat nating huwag ibigin ay ang sistemang naghahari sa buong daigdig. Hindi ang daigdig ang ipinagbabawal na ibigin sapagkat ito'y inibig ng Diyos sa pasimula pa lamang ng creation, Genesis 1:31. Pero sinira ito ng dyablo, at ang dyablo, may sistema ng sanlibutan ito ang ipinagbabawal ng Diyos na huwag ibigin. Sapagkat ang sistema na ito sa sanlibutan, ang ugali, pangangatwiran, ang uso, ano pa man, ito po'y mga bagay na pilit inihihiwalay ang Kristiyano sa Diyos. Na mga Kristiyano, madaling pag-usapan ang mga bagay sa sanlibutan. Masaya nilang pinag-uusapan ang uso, ang trend, mga trending sa Facebook, sa media, pero pag tinanong mo sila sa kanila pong relasyon sa Panginoon, nauubusan sila ng salita. Agad nilang binabago ang usapin. Ang sabi po sa Mark chapter 7, verse 21, kung ano yung laman ng puso, siyang lumalabas sa bibig. At ang nagpapormi sa tao ay yung lumalabas sa bibig. Diyan nakikilala. Kaya kung ang pinag-usapan na masaya sila, nag-enjoy sila, ay sa mga sistema ng sanlibutan, yung pong nilalaman ng kanilang puso. Pero kung ang Kristiyano ay matutulad lamang sa isang binata, na kapag kang isang binata ay umiibig sa isang dalaga, walang katapusan ng kanyang pagkukwento tungkol sa dalagang yon, sapagkat iniibig niya. At binabalaan tayo ni Apostol Pablo sa huling panahon, ngayon. Nais kong basahin ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2, kung ano yung mga babala ng sanlibutan o babala na ginagawa o sistema ng sanlibutan ngayon. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, swail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Wala sa kanila yung pag-ibig ng Diyos, yung katutubo ng isang mananampalataya. Mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. At ito ang mga nanliligaw sa mga kabataan, sa mga matatanda, sa mga Kristiyano, sa daigdig dito na gumagapang sa buhay natin. At unti-unti tayong sinisira sa ating kaugnayan sa Diyos. Sanlibutan. At sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa huling panahon, marami ang manlalamig sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, pagsunod kay Kristo at sa Kanyang salita. Nabubuhay tayo sa isang lipunang yumayakap sa mababaw na kaalaman tungkol sa banal na katotohanan. Tandaan natin na ang buhay po ni John sa kanyang sulat na ito, naghahari po ang doktrina ng Gnosticism. Sila po yung may mga angking karunungan na higit pa sa lahat ng Kristiyano, sapagkat sila po'y nagsasabi na sila po ay nagkaroon ng karunungan mula sa mga espiritu. Kaya sila ay malayo pong
magturo ng salungat sa katotohanan. At ito po ang pinaglalaban ni John. Maging doon pa lamang sa mga Pariseo, taglay ng mga Pariseo, ang doktrinang ito. Lalo nung sabihin ng Panginoon sa John 6 na, kang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, siya hindi na magugutom at mauuhaw magpakailanman. Anong sagot nito mga Gnostic, mga Pharisees? Sino makakatanggap ng aral niyan? Pakakainin tayo ng kanyang laman at dugo? Bakit po? Sa isipan nila, all matters are evil. Physical ang kanila. At ito po ang tinuturo ng Gnosticism na kailangan nilang maabot ang karunungang ito. Ginagastusan nila ito napakamahal na halaga ng pera at pinakamataas na hangarin ang makaabot ng gnosis na ito o knowledge na ito. At ito po ang pagkikipagdigma ni John na kanya pong tinungturuan ng katotohanan, ano yung nakita namin, narinig namin, nahawakan namin, namasdan namin, ang siyang ibinabahagi namin sa inyo. At kailangan din tayo na magkaroon ng tamang kaalaman ng katotohanan ito sapagkat ang tanging katotohanan ang makapagpalaya sa atin sa mga maling aral na ito sa kapaligiran ni John. Sapagkat ang katotohanan ng ating pinag-aaralan mula sa salita ng Diyos, ito yung source of our faith. At ang faith na ito ay higit sa lahat ng karunungan ng sanlibutan. Kaya ini-encourage ko about this sa atin. Huwag po nating baliwalain o katamaran ang pag-aaral, pagkamit po ng katotohanan mula sa salita. Hindi mo kailangang magbasa ng how many chapters a day. All you have to do is to read just one verse. At ito yung i-meditate at yung unawain anong sinasabi ng Diyos dito. Sino siya sa talatang ito at anong lesson ito sa atin. Yung po yung meditation and studying the Word of God. Napakalaga po ang magkaroon tayo ng kaalaman ng salita ng Diyos. Why? Napapatunayan tayo alagad ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ sa mga sumasampalataya, kung kayo'y nagpapatuloy sa aking mga salita, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ng siya makapagpapalaya sa atin. Wala na kailangan magturo sa atin. Wala na kailangan magdikta sa atin kung paano tayo magtagumpay, kundi yung salitang nasa atin. Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Hindi mo kailangan mayroon ba tagapagturo. Pagka mayroon kang salita ng Diyos, lumalago ka sa kaalaman ni Kristo, alam mong i-reject kung ano yung hindi dapat sa sanlibutan. So, paano natin matitiyak na taglay ng Kristiyano ang pag-ibig na ito sa Diyos instead pag-ibig ng sanlibutan? Tignan natin sa tatlong bahagi o apat na bahagi ito, mga kapatid. Una, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa mga umiibig sa sanlibutan. Basahin natin, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na sanlibutan. Bakit daw? Sapagat ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Usually, sino ba talagang umiibig sa sanlibutan? Kundi ang mga makasanlibutan. Ang mga unbelievers. No, bakit nag-uutos sa atin to, Pastor? No, hindi ako nag-uutos sa inyo na huwag niyong ibigin. It is the Word of God. Ang kautusan ng Diyos ang tinatanggap natin at siyang itago natin sa ating puso upang sa ating sarili, saan man tayo, mismo yung salita ng Diyos, mayroong conviction sa ating puso. Do not grieve the Holy Spirit according to Ephesians 4:30. Sapagkat ang Espiritu mismo ang siyang magkukonvict through the Word na ating tinanggap na huwag mong gawin yan.
Kaya nga sa preaching, sa teachings, tinatanggap natin ang kautusan ng Diyos upang ang kautusan ng Diyos ang siyang magdidikta sa atin, magkukonvict sa ating sabihin, huwag mong ibigin ang sanlibutan sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay wala sa mga umiibig sa sanlibutan. Yan po yung katotohanan. Ito ang inuutos sa atin ng banal na kasulatan. Ito ang inuutos sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagtataglay ng aking utos at tinutupad ito, siya yung umiibig sa akin. At siya iibigin ko at iibigin ko siya. Ibigin siya ng aking Ama. At ako'y magpapahayag sa kanya. Muli kong basahin yung senior ko kanina, Hebrews chapter 10, na hindi na tayo dapat turuan, utusan, kung tayo po'y lumalago sa kaalaman ng katotohanan. Hebrews chapter 10 verse 15 to 16. Ganito po ang sabi. Ito yung New Covenant. Pagdating po sa New Covenant sa mga Kristiyano, naligtas sa biyaya ng Diyos, ito mangyayari ng kanilang buhay. Ang sabi sa verse 15, at ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan, see, the New Covenant, na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Napakalaga po na ating tanggapin o ipamuhay ang kautusan. May pamumuhay lang natin kung pinapaalalahanan tayo sa teachings and preaching of the Word of God. Marami po ang nag-escape sa preaching and teaching. Kaya napapahamak Nadadala ng sanlibutan sapagkat hindi fresh yung kanyang napapakinggan. Natanda natin, progressive po ang revelation ng Panginoon, ang ating paglago. Kung ano yung alam mo before, iba ngayon. At pagka hindi po nagagawa natin yung kautusan ng Diyos at tayo naaakit ng sanlibutan o umibig sa sanlibutan, ito pong dahilan, chapter 5 ng Hebrews. Ganito po ang sabi sa verse 11 to 13. Tumutukoy po ito sa mga taphaw na mga listener. Ibig sabihin, mababaw na tagapakinig. Lamang, tagapakinig lang. Pero hindi sinasabuhay, kaya hindi lumalago. Ganito ang sabi sa 11, tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi at mahirap ay paliwanag, palibasa ay naging mapurol na kayo sa pakikinig. Ibig sabihin, hindi lumalago. Namamanhid na yung kanilang konsensya sa salita ng Diyos. Sapagkat bagaman sa panahong ito ay dapat kayo'y mga guru na, kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo nangangailangan ng gatas at hindi na pagkaing matitigas. So ano pong makikita natin? Kapag hindi po lumalago sa kaalaman o sa spiritual life ang isang Kristiyano, kailangan mo siyang balikan uli. Mali yan. Masama yan. Huwag mong gawin yan. Talikuran mo yan. Ba't wala ka Sunday? Bakit hindi ka umattend ng prayer meeting? Bakit ganito? Bakit may paborito kang dinadaluhan? Hindi dapat ganun Kundi sarili mong mismong spirito magsasabi, kailangan ko to. Kailangan ko to. Dahil siya ay malago. Ngayon, pag hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin, ano pong nangyayari? Ephesians 4:30.
huwag ninyong pigatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ang nagdadalamhati sa atin, hindi tayo, tungtuwa tayo, wala sa gawain eh. Pero ang nagdadalamhati ang Banal na Espiritu. Sapagkat ang Banal na Espiritu at salita ay isa. Kaya sa tuwing tayo po, hindi nagsasagawa sa ating natutunan na nanatili tayong bata. At ang bata kadalasan nakakapag-iba, nakakapagpigati. Kaya, mayroon pong babala dito. Una, may babalang utos, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Pangalawa, ang babalang bunga. Ano po yung babalang bunga kapag inibig natin ang sanlibutan? The same verse, 15 pa rin. Kalahati. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano po yung resulta? Ang pag-ibig ng Ama wala sa atin. Sakit po yun. Mabigat yun. Ibig sabihin, pababayaan tayo sa ating katigasan ng ulo. Ang pag-ibig ng Ama wala sa atin. So, tingnan niyo mga unbelievers, kumikilala sa Diyos, pero nasa kanila ba pag-ibig ng Ama? Wala po. Sa isip lang nila. Ibig sabihin, ano yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Sa mga unbelievers? Jesus Christ. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Masakit po yun. Nagpo-profess tayong Christians, hindi nakita sa buhay sa natin, hindi natin sinusunod yung conviction ng word na sa atin. Why? Because we are not His child. Wala sa atin ang kaligtasan. Hindi ganoon ang Kristiyano. Ang Kristiyano, alam natin na siya po ay justified. Pero ang utos dito, utos po sa mga Kristiyano ito, na huwag ibigin ng sanlibutan. Sapagat, una, pag-ibig ng Ama ay wala sa mga umiibig sa sanlibutan. Ikalawa, ang pag-ibig ng Ama ay hindi makasanlibutan. Hindi po makasanlibutan. Basahin natin ang 16. Sapagat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa pag-ibig ng Ama, kundi pag-ibig ng sanlibutan. Huwag mong sabihin iniibig mo ang iyong aso. Huwag mong sabihin iniibig mo ang iyong pusa. Hindi po ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Inaalagaan natin ang ating hayop, pero hindi mo pwedeng gamitin ang love of God sa love sa pet. Sinabi sa Proverbs na kung hindi mo alagaan ang iyong hayop, higit ka pa sa masama. Kailangan din nating alagaan. Pero do not love your pet more than loving God and the brethren. Care for your pet. Pero sasabihin ng mga mundo ngayon, oh, I love that dog. Mga kapatid. Kaya mga dog ngayon, pinapakain ng pagkain ng tao at ang mga alipin, mga katulong, pinapakain ng pagkain ng aso. Kaya ang pag-ibig ng Ama ay hindi po makasanlibutan. Ito'y gawa po ng prinsipe ng sistema ng sanlibutan ito.
Kaya ang sanlibutan po ay tumutukoy sa organisadong sistema na naghahari sa mundo. Nasa mundo po ito. At ito'y pinamumunuan ni Satanas. Siya ang Diyos ng sanlibutan. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Kayang-kaya na Satanas yun eh. Bulagin ng mata ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. In whose case, the God, letter G, of this world has blinded the minds of the unbelieving. So mayroon pong Diyos na maliit. At ito ay si Satanas. At ang layunin po nitong Diyos na ito ay ilayo ang tao sa Diyos na totoo. At ito ang pinuno po, kaalaban natin ito. John 14:30, ang sabi po, hindi na ako magsasalita pa ng maraming sa inyo sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan. Siya'y walang kapangyarihan sa akin. Meaning to say, gagawin ng itong pinuno ng sanlibutan na manggulo, pero hindi niya kayang sirain ang kapangyarihan ni Kristo sa bawat isa na sa atin. Hindi niya kaya yun. Pero pwede tayong ma-deceive sa bagay na ito. At dati tayong ganun eh. Dati tayong ganun. Hopeless, helpless, impotent tayo when it comes to salvation. It is by grace alone. Tayo po'y under po ni Satanas at sistema ng Satanas. Ephesians 6:12, ganito ang pagkakasabi ng Ephesians 2:3. Ephesians 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, leaders, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan. Sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ephesians 2:3, tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at ng tayo'y nooy katutubong mga anak ng kapuotan. We are children of wrath before, gaya ng mga iba. Mga kapatid, ang layunin ng Diyos ngayon, lahat po ng ating natutunan ngayong katotohanan, ilagay po natin sa ating puso upang wag po tayo magkasala laban sa Kanya. Pero wag tayo magmalaki na marami tayong natagong katotohanan o kautusan ng Diyos sa ating puso, sapagkat mayroon pa rin tayong remaining sin. At ang remaining sin na yan ang tumitingin sa temptation ng sanlibutan. Kumbaga sa cellphone, kahit lobat na, may signal pa rin. Tayo'y lobat na po sa sanlibutan ito, pero may signal pa rin. Pwede pa rin tayong maakit nito. Ito yung pamumuhay natin noon. Ngunit salamat sa Diyos, tayo po ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng prinsipe ng sanlibutan ito. Kanya nga, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa mga umiibig sa sanlibutan at ang pag-ibig ng Ama, ikalawa, ay hindi makasanlibutan. Kaya huwag sabihin, iniibig mong ganito, pag-ibig ng Diyos yan. Alam natin, pag-ibig ng Diyos, ito'y biyaya sa atin nung tayo po ay maligtas.
ibinuhos ng Banal na Espiritu sa ating mga puso. So pangatlo, ang pag-ibig ng Ama ay matatag sa sanlibutan. Napakatatag po. Kaya pwede tayong managumpay dito. Verse 17, ganito po ang pagkakasabi. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit, ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Praise God. Praise God. Sapagkat ang pag-ibig na tinanggap natin, ito'y matatag. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa mga ipinanganak na muli. At matatag itong dumadaig sa sanlibutan. Dumadaig. Bakit? Hindi na po tayo alipin ng sanlibutan. Hindi na tayo maaakit tuluyan sa sanlibutan sapagkat tayo po hiwalay sa sanlibutan. Kaya nga, ang pag-ibig ng Ama ay matatag sa sanlibutan. Bagamat tayo po'y naririto pa sa sanlibutan, pero hindi tayo magiging makasanlibutan dahil namumuhay tayo sa biyayang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na yan ay matatag. Kahit sa mga paghahabol ng sanlibutan ngayon, tignan nyo ang mga commercials ngayon, mga promo ngayon sa sanlibutan, nang aakit, hinahabol ka. At ako isang biktima rin dyan. Sapagkat kumakapit, humahawak ako sa pang-aakit ng sanlibutan. Pero hindi ibig sabihin, mananatili tayong naaakit sa sanlibutan. Ano pong umaakit ang humahabol sa atin po sa sanlibutan? Tatlo po ang panghabol ng sanlibutan eh. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Unahin natin ang lust of the flesh, verse 16. Sapagat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman. Ito yung pilit na humahabol sa atin. Ginagamit ang mga commercials, ginagamit ang mga iba pang mga panoorin upang ikaw ay maabot. Yung pong lust. Hindi po ginamit dito yung desire. Sapagkat may magandang desire. Pero kadalasan ng lust po rito ay tumutukoy sa gana ng iyong laman. Lust ay masamang pagnanasa, masamang paghahangad. Masamang paghahangad sa laman na ipinagbabawal. Yung pong kadalasan. So may kaugnayan ito sa iyong flesh appetite. Ano ba yung magiging pakinabang mo? Unang-una, may isang illustration o isang example si King Ahab. Sa 1 King chapter 21. Si King Ahab, hari na siya, mayaman na siya, nasa kanya na lahat. Pero he desired doon po sa ubasan ni Nabat. Taglay na ni Solomon ni King Ahab, lahat po ng kayamanan, kagandahan, parang si Solomon, pero mayroong isang maliit na ubasan na hindi niya maangkin. Kaya siya ay nag-desire na makuha ito. Niligawan niya ang may-aring si Nabat. Pero hindi binigay ni Nabat. Kahit hari na siya, hindi natakot si Nabat. Basahin natin, 1 King chapter 21, verse 5 to 6. Kaya itong si King Ahab, dahil hindi niya makumbinsin si Nabat, nagsumbong sa kanyang asawang sino yung asawa niya? Jezebel. Na sobrang vampira at halimaw na reyna. Grabe kasamaan. Ngunit ang sabi ni Nabat sa verse 4, pumasok si Ahab sa kanyang bahay, nayamot at nalulungkot dahil sa sinabi ni Nabat na Jezreelita sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, hindi ko bibigay sa iyo ang pamana ng aking mga ninuno.
Nawa, ganyan tayo mga kapatid. Huwag tayo mag-give in sa lust of the flesh. Panatilihin natin yung manang pinagkaloob sa atin. Well, hindi ko sinasabing matatag na ako mga kapatid. At walang sino makapagsabi sa atin matatag dito. Sapagkat even pastors, reformed pastors, bumabagsak dito. Kakalungkot po. Sabi ko, hindi ko ibibigay sa iyo ang pamana ng aking mga ninuno. Sana ganon din ang ating katwiran. Siya'y nahiga sa kanyang higaan, ipinihit ang kanyang mukha, at ayaw kumain ng pagkain. Ito si King Ahab. No? Sabik na sabik, uhaw na uhaw. Pag nanasa puno sa kanya, gusto niyang maangkin ng isang bagay. Kaya sabi niyang kanyang asawa si Jezebel, ngunit si Jezebel na kanyang asawa ay pumaroon sa kanya at nagsabi, bakit ang iyong diwa ay bagabag at ayaw mong kumain ng pagkain? Ba't ka nagtatampo? Hari ka, makapangyarihan ka, gilitan mo sa liig. Dahil ay ibigay ang pamana. At sinabi niya, verse 6, sa kanya, sapagkat kinausap ko si Nabat na Jezreel at sinabi ko sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan sa halaga nitong salapi, o kung hindi, kung iyong minamabuti, papalitan ko sa iyo ng ibang ubasan. Siya sumagot, hindi ko ibibigay sa iyo ang aking ubasan. Lust of the flesh po yun, na maangkin mong isang bagay. Tulad ng isang pastor na 18 million pesos ang kanyang sasakyan. At ang kanyang sports car, 4 million pesos. Because of the lust of the flesh. Bigat po yun. Ayaw kong banggitin ang pangalan. Pero yung pong katotohanan, kung ano yung hindi kanya gusto niyang kunin. Lust of the flesh. At ikalawang halimbawa, si David. Hindi nanguna sa digmaan. Hindi naging abala sa pagsulong ng kingdom of God. Kundi siya po ay nagpahinga, nagbakasyon sa kanyang bahay at nakita niya si Bathsheba na naliligong hubad. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya makuha. Lust of the flesh. 2 Samuel, hanggang sa nakuha niya at ang kanyang asawa ni Bathsheba, si Urias, ay pinapatay ni David. Ang sabi ni David, gumawa ng sulat sa commander doon sa gera at si Urias pa ang ginawang sugo. At si Urias naman na walang kamalay-malay binigay sa commander ang utos ng hari. Ang sabi ng hari, ilagay mo sa front itong taong ito malapit sa pinto ng kaaway upang siya'y mamatay. At gano'n ang ginawa at namatay dahil siya yung unang tinarget ng mga pana. Why? Because of lust of the flesh. Minsan, ipapalit natin ang ating pamilya alang-alang lang sa gusto nating makuha. Because of that desire sa hindi nararapat. Sabi nga ni isang scholar, si James Merritt, ang pakikipagtalik kailanman ay di nilayon sa pagitan ng isang lalaki at babae. Ito ay inilaan lamang sa pagitan ng mag-asawa. Si David hindi niya asawa, si Bathsheba. Dapat sa mag-asawa lang ang gift. Sapagkat sex is gift from God. Mula pa lang sa creation pattern, ibinigay ng Diyos ito. Hindi sa
Lalaki at babae na hindi mag-asawa lang. Then the lust of the eyes. The same verse 16. Lust of the eyes, masasamang pagnanasa din. Na hinahangad din. Ibig sabihin, kadalasan, ang lust of the eyes is ambition. Gusto ko yung mangyari yun. Kung ano yung nangyari, tsaka yun din ang gusto kong gawin. Ito po'y masamang pagnanasa ng mga mata na ibig maabot ang isang bagay na hindi kaya, pero ginagawa ng lahat ng paraan. Kaya ito ay may kaugnayan sa ambisyon. Sapagat nakikita niya ang ganda. Kung yan ay makamit ko, ako ng pinakamatalino. Ako ng pinakamagaling. Minsan ang temptation po sa mundo para ma-encourage ang iyong lust of the flesh and lust of the eyes. Katulad po ng pamimingwit. Ang isang mahusay na namimingwit ng isda, hindi siya magpapain ng patay na hipon. Maghapon siya mamingwit, wala pong kakagat nun. O hindi siya magpapain ng patay na bulate. Sapagkat sa maghapon, hindi siya makakahuli. Kaya ginagawa niya, yung buhay na bulate, yung gumagano, sumasayaw-sayaw. Kaya pag nilagay sa ilang tubig, kitang-kita ng mga isda yung gumagalaw yung kaakit-akit yung pain. Ganon po ang mundo. Bibigyan ka ng pangarap, sarap niyan, ganda niyan, mabubusog ako dyan, sikat ako, special yung pagkain ko niyan, bulate, sawa na ako sa mga paru-paro at mga tipaklong, bulate yan. Ganon tayo, di ba? Pag nag-abroad ako, magbibigay ako ng hindi lang 10% tithe, 20% tithe para makilala ko sa church. 10 taon na hindi nagta-tithe. Well, isang halimbawa sa Bible, ang lust of the eyes, si Achan. Ang pinagbawal ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, lahat ng ginto at pilak, ihiwalay nyo sa akin bilang sakripisyo ninyo sa pagdaig sa Jericho. Pero si Achan, kumuha siya. Dahil kumikinang, mga imported na mga baro para mga kongregista. Si Stilak, mamahaling mga 8 million bag, 4 million na wallet. Mamahalin. At itinago ni Achan sa gitna mismo ng kanyang pamilya, sa tolda. Doon niya inilibing. So, lahat po ng kanyang pamilya, witness sa ginawa nito because of the lust of the eyes. Kaya nung sila po ay harap sa Panginoon, silang lahat pinagbabato. Nadamay ang kanyang pamilya. Dahil dyan. Kaya nga, dahil dito po sa lust of the eyes and lust of the flesh, ang iglesia, sabi ni Andrew Bonar, hinahanap daw niya ang iglesia at natagpuan niya sa mundo na sanlibutan. At nagulat siya nang mapunta siya sa iglesia, nakita niya ang sanlibutan. Nakuha niyo? Lahat po ng program sa sanlibutan, yung mga dancing, ganun, mga sayaw-sayaw, no? Nasa sa church. At ang mga iglesia naman, nagko-concert sa labas. Di ba? Praise the Lord, hallelujah. Tama si Andrew Bonar. Hinahanap niya ang iglesia nasa sanlibutan.
At nang siya magpunta sa iglesia, naroon ang sanlibutan. Why? Because of this lust. Lust of the flesh, lust of the eyes. And thirdly is the pride of life. Pride of life. Sobra pong pangarap na maging sikat, maging bantog, makilala. Gagawa ng lahat ng pangungusap para bumilib. Gagawa ng lahat ng paraan para makita na siya ay dapat tularan. Pero, tanda natin, lumilipas po ang sanlibutan. Lumilipas ang sanlibutan, ngunit nananatili magpakailanman ang mga umiibig sa Diyos. Then lastly, ang pag-ibig ng Ama ay nasa mga di umiibig sa sanlibutan. And that is the Christians. Sila'y nananatili at umiibig sa kalooban ng Diyos. Why? Nasa kanilang salita ng Panginoon. Nasa kanilang puso. Pinagyayaman nila ang salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalms 19 verse 7, ang salita ng Panginoon, wala kang marinig na tinig, pero kumakalat sa buong daigdig. At ang salita ng Panginoon na siyang tinatago natin sa puso upang huwag tayong magkasala. Nakadepende tayo sa salita ng Diyos sa ating mga puso. Hindi tayo nagdedepende na tayo po'y mahuli at sabihin, bawal yan. Hindi tama yan. Kaya nga, mga tatay, bakit po, mga nanay, bakit ang mga anak natin ay naglalaro sa sanlibutan? At pinagbabawalan natin, mali yan, nagagalit yung ating mga anak. Ibinubunsod natin sila sa galit. Bakit po? Nung sila po ay malilit pa lang pinagbibigyan, hanggang lumaki na sila, ay sinasaway mo. Nagagalit talaga sila. Anong kulang? Hindi sila naturuan, bagamat unconverted pa ang kanilang puso, pero pwede nila silang turuan ng tamang salita. Train up your child the way they should go. At pagdating ng panahon, they will not forget it. Hindi nila makakalimutan. Sinabi na nanay ko ito, salita ng Diyos. Yung mismong salita, yung kautusan ng Diyos na nasa kanilang puso, ang magdidikta sa kanila kung ano yung dapat at hindi dapat. So, panghuli po, ang pag-ibig ng Diyos nakatityak tayo, wala doon sa mga umiibig sa sanlibutan. Bakit po? Sila po yung mga taong may isinukong buhay. Romans 12 verse 1 to 2. Ito po ang katunayan ng mga hindi umiibig sa sanlibutan. Bagamat nandyan sa temptations ng sanlibutan, pero hindi sila nananatili sa gawa ng sanlibutan. Kundi ang sabi, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Kasiyasiya sa Diyos. Na siyang inyong makatwirang paglilingkod or pagsamba. At paalalang muli, huwag ninyong tularan ang sanlibutan. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ibig sabihin, magbago kayo sa pamamagitan ng inyong pagsisisi kung kayo man ay nakasawsaw sa sanlibutan. Magbago na kayo. Talikuran ninyo. Magsisi kayo. Upang, bakit po? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Ibig sabihin, in-implied, kapag nandun ka sa tukso ng sanlibutan at ikaw umiibig sa sanlibutan, nawala na sa iyong katotohanan. Namumuhay ka na sa kasinungalingan. Kailangan magbalik loob, magsisi, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos.
So kapag tayo po yung nag-a-apply sa pag-ibig sa sanlibutan, wala sa atin ang kalooban ng Diyos. Kaya, ang isang taong umiibig sa Diyos lamang, umiibig sa kapatid, umiibig sa salita ng Diyos, sila yung may siguradong buhay. Sila yung may siguradong buhay. Verse 17. Basahin natin. Totoo ba? Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos nananatili magpakailanman. Sila yung may siguradong buhay. Huwag tayong mainggit kung ano binibigay ng mundo, ng sanlibutan. Pansamantala lang yun. Ngunit ang umiibig sa Diyos, sa kapwa-kapatiran, sa salita ng Diyos, nananatili magpakailanman. Bilang paalala mga kapatid, basahin ko ang Matthew 7:21. At alam natin, kabisado natin ito. Ang sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Kaya mga tunay na Kristiyano, nag-i-enjoy sa mga bagay sa libutan, jobs, money, houses, everything. But they don't love the system of the world. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. What are those things? The things na mga hinahangad po ng mga tao, Christians, at the same time. Hayaan natin ang Diyos magpala sa atin, but don't ever love them more than God. Alam ni Satanas, paano tayo akitin? Paano akitin mga anak ng Diyos sa makamundong gawain? Anong layunin ni Satanas? Palamigin tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. Bibigyan tayo ng iba't ibang problema na nakatuon tayo sa ating sarili, sa ating lust of the flesh, lust of the eyes. Bibigyan tayo para tayo malayo sa Diyos. Tatamarin na tayong dumalo sa lahat ng pagtitipon. Alam ni Satanas yun. Alam niya ang weakness natin. Pero ang umiibig sa Diyos, mananatili magpakailanman. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po na kami po, Lord, ay iniligtas nyo sa makamundong buhay. Kaya hindi na kami alipin ng sanlibutan. At hindi kami maaakit tuluyan ng sanlibutan sapagkat kami hiwalay sa sanlibutan. Kaya Panginoon, tulungan nyo kami mag-persevere hanggang katapusan. Naririto po kami sa sanlibutan, ngunit Lord, tulungan nyo kami na huwag kaming maging makasanlibutan, kundi daigin namin ito. At ang pagdaig nito ay ang pag-iimbak po ng inyong pong katotohanan, salita ninyo sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala laban sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.